Ang nakatago sa madilim na kuweba. Magandang gabi po, Kuya Ken. Isa po akong masugid niyong tagapakinig. Dahil sa mga kwento niyo, natutunan ko ng igalang ang mundo ng mga espiritu. Pero ngayon, gusto ko pong ikwento ang nangyari sa akin at sa mga kaibigan ko noong nag-camping kami. Hindi po ito fiction. Hanggang ngayon po, may isa sa amin na hindi pa rin nakakausap ng maayos dahil sa trauma. Sana po mabasa niyo ito. Ako po si Carlo, 25 anyos. Noong nakaraang taon, nagplano kaming 4 na mga tropa ko na mag-camping sa isang bundok sa Cavite. Sabi nila, maganda daw doon at sobrang tahimik. Wala pang masyadong tao dahil bagong bukas lang ang lugar. Pagdating namin doon, bandang 4:00 ng hapon, nagtayo kami ng tent. Sa di kalayuan, may nakita kaming malaking bato na may parang butas na parang entrance ng isang maliit na kuweba. Sabi ng guide, bawal pumasok doon, delikado at madilim. Pero dahil mga binata kami at makukulit, pinagplanuhan naming pasukin ito pagdating ng hating gabi para mag-dare o hamunin ng isa't isa. Bandang 2:00 ng madaling araw, gising kaming lahat. Dala-dala namin ang mga flashlight at cellphone. Pumasok kami sa kuweba. Sa una, maluwag lang at pwedeng tumayo. Pero habang lumalalim kami, lalong sumisikip at lumalamig. Yung lamig na parang may humahangin mula sa ilalim ng lupa. Tara na, uwi na tayo. Parang may nakatingin sa atin eh. Sabi ni Mark, ang pinakaduwag sa amin. Biglang namatay yung flashlight ni Jeff. Pero buhay pa yung battery. Kasi nagamit niya ulit kanina. Biglang naging madilim ang paligid. Tanging ilaw na lang galing sa cellphone namin ang gumagabay. Dahil takot na kami, nagdesisyon kaming umatras. Pero habang naglalakad kami pabalik, napansin ko, hindi kami umuusad. Paulit-ulit lang yung mga bato at pader na nadadaanan namin. Para kaming nasa loob ng isang malaking bilog na hindi matapos-tapos. Guys, parang nawawala na tayo. Ang sabi ko. Biglang nagsalita si Jeff, yung may namatay na flashlight kanina. Pero iba ang boses niya. Mababa, garalgal, at parang hindi siya tao. Bakit kayo nandito? Napatingin kami sa kanya. Nakayuko siya at hindi makita ang muka dahil tatakpan ng anino. Pero ang nakakakilabot, nakatapak siya sa ere. Mga 2 pulgada ang layo ng paa niya sa lupa. Jeff! Sigaw namin. Bigla siyang tumingala at ang mga mata niya puro puti, walang niitim at nakangiti siya. Sobrang laki ng ngiti niya na halos umabot na hanggang sa tenga niya at bigla siyang nagsalita. Dito na tayo mananatili eh. Mag-Kailanman. Nagsimula kaming tumakbo. Hindi na namin inalala kung saan ang labas. Tumakbo lang kami kung saan may espasyo. Naririnig namin ang halakhak ni Jeff sa likod namin. Pero hindi lang boses ni Jeff. Marami pa. Parang daang-daang mga taong tumatawa at umiiyak ng sabay-sabay. Sa takot ko, nadapa ako. Nang lumingon ako, nakita ko ang pinakakinatatakutan ko. Hindi na tao ang kasama namin. Si Jeff ay unti-unting nagiging isang malaking anino na may mahahabang kamay at kuko. At sa dingding ng kuweba, nakikita ko ang mga muka. Nakaukit sila sa bato at kumagalaw. Umiiyak sila at humihingi ng tulong. Sumama ka sa amin. Sumama ka. Bulong nila sa isip ko. Hinila ako ni Mark at bigla kaming tumakbo hanggang sa makita namin ang liwanag. Ang labas! Tara na! Nakalabas kami, pero 2 lang kami. Wala si Jeff at yung isa pa naming kaibigan. Agad kaming tumawag ng tulong. Pagbalik namin doon, kasama ang mga rescuer at barangay officials, hinanap namin si Jeff. Natagpuan namin siya. Nakaupo sa loob ng kuweba, sa mismong pinto lang. Nakayuko at hawak ang tuhod niya.
Paglapit namin, tanong ko, "Bro, okay ka lang ba?" Tumingin siya sa amin. Bumalik na sa normal ang mata niya, pero sobrang putla at nanginginig. Tinuro niya ang madilim na bahagi ng kuweba at biglang sinabing, Hindi ako makalabas. Kasi ayaw nila akong palisin. Sabi nila next time, ako na ang may iwan doon. At kayo naman papalit. Mula noon, hindi na kami nagkikita-kita. Bawal na rin puntaan ang lugar na iyon. Ayon sa mga matatanda, ang kuwebang iyon ay pinagtaguan daw ng mga biktima noong panahon ng Hapon at hanggang ngayon, hindi pa mapayapa ang mga kaluluwa doon at manghuhuli ng mga taong mapapadpad. Yan po ang kwento ko, Kuya Ken. Ingat po kayo palagi at sa lahat ng nakikinig. Kapag may pinagbabawal na lugar, wag na wag niyo pong lalabagin dahil minsan ang bawal ay may dahilan at ang dahilan ay para iligtas kayo. Maraming salamat sa kakaibang kwento mo, Carlo. Ngayon lang ako nakabasa ng ganitong klaseng kwento. Grabe. Sobrang kakaiba ng kwento mo. At sana nasa maayos na kalagayan na kayo ngayon at malayo na sa mga ganitong klaseng bagay. O kayo, mga ka-midnight, may mga karanasan din ba kayo na kagaya nito? O mga misteryoso at nakakatakot na nangyari sa inyo? Huwag na kayong mahiya na ibahagi yan dito para malaman din namin ang kwento nyo. Muli, hanggang sa muli nating pagkikita. Ako si Kuya Ken. Lagi kayong mag-iingat, lalo na kapag mag-isa lang kayo sa bahay o sa dilim.